1 taon. 365 araw na pagdurusa. Habang ako ay nalulunod sa sarili kong luha, ang anak ko pala ay nasa bisig ng ibang babaeng tinatawag niyang ina. Isang malupit na kasinungalingan ang bumura sa akin sa alaala ni Mateo. Ngunit ngayon, nahanap ko na siya. Handa na ba akong bawiin ang aking anak? O tuluyan ng madudurog ang kanyang munting mundo? Sino nga ba ang tunay na magnanakaw ng kaligayahan? Huwag kang iiyak, Junjun. Ang mga magulang mo, itinapon ka na nila dahil hindi ka mabuting bata. Pinamigay ka na nila at kinalimutan. Kaya huwag mo na silang hahanapin. Ako lang ang nag-iisang nanay mo ngayon at ako lang ang nagmamahal sa iyo. Ang boses na yon, na puno ng malupit na kasinungalingan, ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Ernesto. Nakatayo siya sa labas ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at nabulok na kahoy. Sapat lang para hindi tangayin ng hangin. Ang amoy ng kanal at basang lupa sa eskinita ng barangay Silangan ay humahalo sa amoy ng tuyong isda na niluluto sa kung saan, ngunit wala siyang pakiramdam sa paligid. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na asul na robot. Iyon ang paboritong laruan ni Mateo. Ang huling bagay na hinawakan ng kanyang anak bago ito nawala sa gitna ng siksikan sa mall. Eksaktong 1 taon na ang nakalilipas. 1 taon niyang dinala ang laruang ito sa bawat presinto, sa bawat sulok ng Maynila, at sa bawat gabing hindi siya makatulog sa gitna ng kanyang malawak at malamig na mansyon. Dahan-dahang sumilip si Ernesto sa biyak na dingding ng dampa. Doon, sa loob ng maliit at madilim na espasyo, nakita niya ang isang batang lalaki na nakaupo sa sahig. Payat ito, gulo-gulo ang buhok, at suot ang isang kupas na t-shirt na malaki para sa kanyang katawan. Ngunit ang mga matang yon ay hindi nagbabago. Iyon ang mga mata ng kanyang si Mateo. Ang kanyang puso, na dati ay punong-puno ng galit at pag-asa, ay tila biglang tumigil sa pagtibok bago muling humampas ng napakalas. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Tila may nakabara na malaking bara ng yelo na ayaw matunaw. Naramdaman niya ang init ng luha na naglandas sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong sumipa sa pinto at yakapin ang bata. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na kandila. Nanay, gutom na po ako. Ang mahinang boses ng bata ay muling dumurog sa natitirang pag-aari ni Ernesto. Nanay. Ang salitang iyon ay tila isang sampal na nagpamanhid sa kanyang mukha. Ang kanyang anak, ang dugong nagmula sa kanya at kay Sofia, ay tinatawag ang isang estranghera na ina. Nakita niya ang isang babae, si Clara, na lumapit sa bata at hinaplos ang ulo nito ng may mapagkunwaring pagmamahal. Ang babaeng ito, na ayon sa impormasyong nakuha niya, ay isang hamak na tagalaba, ang siyang nagnakaw ng 1 taon ng buhay ng kanyang anak. Binitawan ni Ernesto ang asul na robot nang hindi niya namamalayan. Nalaglag ito sa putikan. Ang makintab nitong kulay ay agad na natakpan ng dumi ng eskinita, gaya ng kung paano dinungisan ng kasinungalingan ang alaala ni Mateo. Napasandal siya sa pader. Ang kanyang kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Hindi niya maramdaman ang hapdi ng sugat sa kamay, dahil mas matindi ang hapdi ng sugat sa kanyang kaluluwa. 1 taon siyang namuhay sa impyerno, habang ang kanyang anak ay pinalalaki sa loob ng 4 na dingding ng panlilinlang. Paano nagagawang sikmurain ng isang tao na ituro sa isang bata na siya ay itinakwil ng sariling pamilya? Ang bawat paghaplos ni Clara sa buhok ni Mateo ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo at bawat patak ng luha ni Sofia na ngayon ay nakaratay sa ospital. Tila bumagal ang takbo ng mundo. Ang ingay ng mga batang nagtatakbuhan sa labas at ang tahol ng mga asong gala ay naging malabong bulong sa kanyang pandinig. Ang tanging naririnig na lamang ni Ernesto ay ang sarili niyang mabilis na paghinga
At ang boses ni Clara na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bakit, Mateo? Bakit kailangang sa ganitong paraan tayo muling magkita? Ang piping tanong niya sa hangin. Isang hakbang. Sinubukan niyang humakbang papalapit sa pinto, ngunit isang munting anino ang humarang sa kanya. Si Belita, ang batang nagturo sa kanya ng lugar na ito, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagsusumamo at takot. Huwag po ngayon, sir, bulong ni Belita. Ang kanyang boses ay nanginginig. Magagalit si Nanay Clara. Baka itago niya uli si Junjun. Ang takot sa boses ni Belita ang nagpahinto kay Ernesto. Hindi siya pwedeng magpadalos-dalos. Isang maling galaw at baka tuluyan nang mawala sa kanya si Mateo. Ngunit ang makitang nasa loob siya ng iisang bakuran sa kanyang anak, ngunit tila milya-milya pa rin ang distansya nila sa isa't isa, ay isang uri ng paghihirap na hindi niya inasahang mararanasan. Tumalikod si Ernesto. Bawat hakbang palayo ay tila paghatak sa kanyang puso palabas ng kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa madilim na eskinita, ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang imahe ng kanyang anak na masayang kumakain ng kapirasong tinapay mula sa kamay ng babaeng sumira sa kanilang pamilya. Saan nagtatapos ang pagliligtas at saan nagsisimula ang pagnanakaw? Hanggang kailan mananatiling bilanggo ang katotohanan sa loob ng isang dampang binuo ng mga kasinungalingan? Napatigil siya sa dulo ng eskinita at lumingon sa huling pagkakataon. Ang munting asul na robot ay naiwang nakabaon sa putikan, tila isang simbolo ng kanyang nawasak na pangarap. Sa kanyang kalooban, isang panataang nabuo, isang panatang kasing tibay ng bakal at kasing init ng apoy. Hindi siya titigil hanggat hindi na ibabalik ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ngunit sa ngayon, ang tanging baon niya ay ang mapait na tanong na tila lason sa kanyang dugo. Paano niya babawiin ang isang anak na naniniwalang ang kanyang tunay na ama ang siyang unang nagtapon sa kanya? Ang pera mo ay kayang bumili ng mansyon at kapangyarihan, pero hindi nito kayang itama ang pagkakamali ng isang among pinabayaan ang sariling anak sa gitna ng siksikan. Ang mga tulad ninyong mayayaman, akala ninyo lahat ng nawawala ay pwedeng palitan ng pera. Pero ang bata, may puso iyan. Hindi iyan ari-arian na kapag nayupi ay bibili ka lang ng bago. Ang bawat salitang binitawan ni Clara ay tila mga pako na isa-isang itinatarak sa dangal ni Ernesto. Nakatayo ang babae sa harap ng pintuan ng kanyang dampa, nakapamewang, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Punong-puno ng dumi ang kanyang kupas na duster at may bakas ng uling sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reynang dumedepensa sa kanyang teritoryo. Hindi agad nakapagsalita si Ernesto. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid ng kanyang mamahaling pantalon. Pilit na pinipigilan ang pagnanais na isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihing hindi niya pinabayaan si Mateo, na ang bawat segundo ng nakalipas na isang taon ay ginugol niya sa paghahanap, sa pagdarasal, at sa pagbabayad ng bilyong halaga para lamang sa isang balita. Ngunit paano mo ipaliliwanag ang lalim ng iyong pagmamahal sa isang taong ang tingin sa iyo ay isang kriminal dahil lamang sa iyong yaman? Nailigtas ko ang batang ito mula sa kapahamakan, patuloy ni Clara. Ang kanyang boses ay mas lalong naging matalas at mapang-uyam. Nakita ko siyang umiiyak, nanginginig sa takot, at tinatawag ang mga magulang na hindi naman dumating. Kung hindi ko siya kinuha, baka kung saang basurahan na siya pinulot ng mga sindikato. Kaya huwag kang lalapit-lapit dito na parang ikaw ang biktima. Dito, sa piling ko, natuto siyang mabuhay ng payak, pero may tunay na nag-aalaga. Lumingon si Ernesto kay Mateo na nakasilip sa likod ni Clara. Ang bata ay nakahawak ng mahigpit sa laylayan ng duster ng babae. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot sa lalaking nasa harap nila. Doon,
Sa ilalim ng malamig na sikat ng araw, napansin ni Ernesto ang suot na t-shirt ng bata. Iyon ang puting t-shirt na may disenyo ng maliit na eroplano. Ang huling suot ni Mateo sa mall. Ngunit ngayon, ang puti ay naging kulay abo na dahil sa dumi at ang mga eroplano ay halos hindi na mabanaag dahil sa dami ng tahi at mantsa. Ang munting detalyeng yon ang mas lalong nagpadurog sa puso ni Ernesto. Ang isang taon na lumipas ay hindi lamang bilang ng mga araw. Ito ay makikita sa bawat himaymay ng maruming damit ng kanyang anak. Habang siya ay natutulog sa malambot na kama, ang kanyang anak ay natutulog sa matigas na sahig. Habang siya ay kumakain ng masasarap na pagkain, ang kanyang anak ay nagtitiyaga sa kung ano ang maihahain ni Clara. Hindi ako naparito para makipagtalo sa iyo tungkol sa yaman. Mahinahong saad ni Ernesto, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Naparito ako dahil ang batang iyan ay may pamilyang naghihintay sa kanya. May ina siyang hindi na tumitigil sa pag-iyak hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Tumawa si Clara, isang tawang walang kasing pait. Ina? Ang inang mas inuna ang pamimili kaysa sa kaligtasan ng anak? Huwag mo akong patawanin. Ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa luha, kundi sa sakripisyo ng bawat araw na pinapakain ko siya kahit wala akong laman ng sikmura. Umalis ka na. Wala kang makukuha rito kundi ang puot ko. Bawat hakbang ni Clara pabalik sa loob ng bahay ay tila pagyakap niya sa kadiliman ng kasinungalingan. Isinara niya ang pinto ng malakas, isang tunog na yumanig sa buong pagkatao ni Ernesto. Nanatiling nakatayo ang ama sa gitna ng eskinita, tila isang rebulto ng pighati. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang gibain ang pintong iyon. Ngunit ang takot na lalong lumayo ang loob ni Mateo sa kanya, ang tanging nagpapakalma sa kanyang nagngangalit na dugo. Sa gitna ng katahimikan ng kanyang sariling mundo, naramdaman ni Ernesto ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Ang bawat pagyanig nito ay tila isang babala. Nang makuha niya ang telepono, ang pangalan ng ospital ang lumarawan sa screen. Dahan-dahan niyang itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay malamig at tila nagmamadali. Sir Ernesto, kailangan ninyong pumunta rito sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang vital signs ni Madam Sofia. Hindi na siya tumutugon sa mga gamot. Hinahanap niya po ang inyong anak. Hinahanap niya si Mateo. Napapikit si Ernesto ng mariin. Ang langit ay tila bumabagsak sa kanyang balikat. Sa likod ng pintong iyon ay ang kanyang anak na hindi siya kilala. At sa kabilang dako ng lungsod ay ang kanyang asawa na nag-aagaw buhay dahil sa pangungulila sa anak na yon. 2 buhay ang nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ngunit tila wala siyang kapangyarihang iligtas ang kahit isa sa kanila. Tumingala siya sa langit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ang hangin ay humihip ng malakas. Tinatangay ang alikabok sa eskinita. Tila sinasabing ang oras ay mabilis na nauubos. Kailangan niyang magdesisyon. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng pag-asa at ng pamamaalam. Sir, huwag po kayong susuko. Alam ko pong kayo ang tunay na tatay ni Junjun. Nakikita ko po sa mga mata ninyo ang sakit na matagal ko na ring nakikita sa kanya tuwing gabi. Ang mga salitang yon mula kay Belita ay tila isang haplos ng malamig na tubig sa naglalagablab na dibdib ni Ernesto. Nakatayo siya sa kanto ng madilim na eskinita. Ang mga kamay ay nakasandal sa isang pader na puno ng lumang poster. Ang amoy ng sampagita mula sa suot na kwintas ni Belita ay humahalo sa amoy ng alikabok at gabi. Isang amoy na nagpapaalala kay Ernesto sa mga simbahan at sa mga panalangin tila hindi naririnig ng langit. Nanginginig ang mga daliri ni Ernesto habang hinahawakan ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na tumatama sa kanyang mga tadyang. Ang balitang tungkol sa kanyang asawang si Sofia ay tila isang lason na
Unti-unting kumakalat sa kanyang mga ugat. Ngunit ang presensya ni Belita, ang batang may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang nagpapanatili sa kanya sa realidad. Paano mo nalaman, Belita? Mahinang tanong ni Ernesto. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Paano mo nasabing ako ang kanyang ama? Yumuko ang batang babae. Pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang maruming damit. Dahil tuwing gabi, bago matulog, may kinakanta si Junjun na himig na hindi namin alam. At kanina, narinig ko po kayong bumubulong sa labas. Iyon din ang himig na yon. At saka, nakita ko po kung paano ninyo tignan ang asul na robot na nasa putikan. Isang munting luha ang kumawala sa mga mata ni Ernesto. Ang munting obserbasyon ng isang batang lansangan ay mas matalas pa sa imbestigasyon ng pinakamahusay na pulis. Inabot niya ang natitirang mga sampagita na hawak ni Belita at kinuha ang lahat ng yon. Sabay abot ng 1,000 piso, isang halagang sapat na para pakainin ang pamilya ng bata sa loob ng 1 buwan. Ngunit para kay Ernesto, ang halagang yon ay walang saysay kumpara sa pag-asang ibinigay sa kanya ni Belita. Belita, kailangan ko ang tulong mo. Pagsusumamo ni Ernesto, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Kailangan kong malaman, paano ba talaga siya napunta rito? Totoo bang iniligtas siya ni Clara? Tumingin si Belita sa paligid, tila natatakot na may makarinig sa kanila. Ang katahimikan ng gabi ay nababasag lamang ng malalayong ingay ng mga sasakyan at ang paminsan-minsang tahol ng mga aso. Lumapit siya kay Ernesto at bumulong. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Hindi po siya iniligtas sa mall, sir. Noong gabing dinala siya ni Nanay Clara rito, basang-basa sila sa ulan. Pero hindi po umiiyak si Junjun dahil nawawala siya. Umiiyak siya dahil hinihila siya ni Nanay Clara ng napakahigpit. Nakita ko ang mga pasa sa braso ng bata, sir. At ang kwintas na ginto na may pangalang Mateo, nakita kong itinapon ni Nanay Clara sa ilalim ng sahig bago siya pumasok. Ang bawat salita ni Belita ay tila isang kidlat na tumama sa utak ni Ernesto. Ang imahe ni Mateo na kinakaladkad sa ilalim ng ulan, nasasaktan at natatakot, ay nagpasiklab muli ng apoy ng galit sa kanyang puso. Hindi lang pala ito kaso ng isang babaeng nagnanais maging ina. Ito ay isang krimen ng pagnanakaw ng buhay, 1 taon ng pagdurusa, 1 taon ng pagkakasakit ni Sofia. Lahat ng yon ay dahil sa malupit na ambisyon ni Clara. Salamat, Belita. Maraming salamat, saad ni Ernesto habang hinahawakan ang balikat ng bata. Sa gitna ng dilim, ang puting bulaklak ng sampagita na hawak niya ay tila nagniningning, isang simbolo ng katotohanang unti-unti nang lumalabas mula sa kailaliman ng lupa. Inabot ni Belita ang 1 pirasong sampagita at ibinigay ito kay Ernesto. Ibigay ninyo po ito sa asawa ninyo sa ospital, sir. Sabi ni Lola, ang sampagita raw po ay bulaklak ng mga pangako. Sabihin ninyo po sa kanya, malapit na pong umuwi si Mateo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ernesto. Ang munting bata na ito, na walang kahit na anong yaman, ay may mas malaking puso kaysa sa maraming taong nakilala niya sa mundo ng negosyo. Ngunit ang sandali ng kanilang pagkakaunawaan ay biglang naputol. Naramdaman ni Ernesto ang isang kakaibang pakiramdam. Tila may matalas na matang nakatingin sa kanilang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon sa dulo ng eskinita. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste, nakatayo ang isang anino. Ang silhouette ni Clara ay tila isang madilim na multo na nagmamasid. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha at doon nakita ni Ernesto ang isang ekspresyong hindi niya malilimutan. Isang ngiti na hindi abot sa mga mata at isang hawak sa kanyang baywang na tila may itinatagong patalim. Hindi gumagalaw si Clara, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang panganib na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Ang hangin ay biglang lumamig
at ang amoy ng sampagita ay tila napalitan ng amoy ng paparating na unos. Belita, ang tawag ni Clara. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may kalakip na banta na sapat na para patigilin ang tibok ng puso ng kahit sinong makakarinig. Gabi na, bakit nakikipag-usap ka pa sa mga estranghero? Halika na rito, bago pa ako mawalan ng pasensya. Nanigas sa kinatatayuan si Belita, ang kanyang mga mata ay bumalik sa pagiging takot na bata. Tumingin siya kay Ernesto nang may huling pagsusumamo bago dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang ina. Naiwan si Ernesto na nakatayo sa gitna ng dilim, hawak ang mga bulaklak na tila naging kasing bigat ng tingga. Habang tinitignan niya ang paglayo ni na Clara at Belita, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Clara para mapanatili ang kanyang mga lihim? At may oras pa ba siya para iligtas si Mateo bago ito tuluyang mabura sa mundong ito? Dito na lang po kayo, sir. Sigurado po ba kayo? Masyadong masikip at mainit dito para sa isang katulad ninyo. Baka hindi kayo makatulog sa ingay ng mga kalsada. Ang tanong ng matandang may-ari ng paupahang silid ay tila isang malabong ingay lamang sa pandinig ni Ernesto. Hindi siya lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa bintanang gawa sa kinakalawang na alambre kung saan kitang-kita ang likurang bahagi ng dampa ni Clara. Mula rito, amoy ang lansa ng kanal at ang usok mula sa mga nagsisiga ng basura. Ngunit para kay Ernesto, ito ang pinakamahalagang piraso ng lupa sa buong mundo. Dito, sa maliit na silid na ito, na mas maliit pa sa banyo ng kanyang mansyon, siya mananatili. Ipinatong niya ang kanyang mamahaling leather bag sa isang lumang papag na gawa sa kawayan. Ang bawat paggalaw niya ay lumilikha ng tunog ng nagkikiskisang kahoy, isang tuyong tunog na tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling paghihirap. Ang kanyang mga daliri na sanay sa malalamig na papel ng mga kontrata ay dahan-dahang humawak sa magaspang at maalikabok na dingding. Dito lang ako. Mahina niyang sagot. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon na walang halong pag-aalinlangan. Nang makaalis ang may-ari, naupo si Ernesto sa gilid ng papag. Ang init sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, dahilan upang magsimulang tumulo ang pawis sa kanyang noo. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang butas sa dingding. Mula roon, nakita niya si Mateo, ang kanyang Mateo, na nakaupo sa isang plastik na upuan sa tapat ng kanilang dampa. Ang bata ay may hawak na isang lumang bote ng plastik na ginagawa niyang kunwaring sasakyan. Ang bawat pag-atungal ng bata, habang pinatatakbo ang bote sa lupang puno ng bato, ay tila isang musika sa pandinig ni Ernesto. Ang sakit na makitang nasa dumi ang kanyang anak ay humahalo sa ligaya na kahit papaano ay malapit siya rito. Kinuha niya ang isang maliit na kwaderno at nagsimulang magsulat, hindi ng mga numero ng negosyo, kundi ng mga oras kung kailan kumakain, tumatawa, at natutulog ang kanyang anak. Lumipas ang ilang araw, nagpanggap si Ernesto na isang bagong lipat na manggagawa. Nagsuot siya ng simpleng t-shirt at maong, pilit na itinatago ang kanyang tunay na pagkatao sa ilalim ng alikabok ng baryo. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang mahabang upuang kawayan sa labas, lumapit ang ilang mga bata, kabilang si Belita at si Mateo. "Sir, kwento po uli kayo," masayang hiling ni Belita, habang hila-hila sa kamay si Mateo. Tumingin si Ernesto kay Mateo. Ang puso niya ay tila gustong lumundag palabas ng kanyang dibdib nang makitang tumingin din ang bata sa kanya. Sa unang pagkakataon, walang takot sa mga mata ng kanyang anak, kundi kuryosidad. "Sige," panimula ni Ernesto. Ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng damdamin. Noong unang panahon, may isang hari na nawalan ng isang napakahalagang hiyas. Hindi ito ginto,
Hindi ito pilak. Ito ay isang munting bituin na nagbibigay ng liwanag sa buong palasyo. Isang gabi, nawala ang bituin dahil sa isang malakas na hangin. Habang nagkukwento si Ernesto, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa mukha ni Mateo. Ikinukwento niya ang sarili niyang buhay, ang sarili niyang paghahanap, ngunit sa paraang mauunawaan ng isang bata. Napansin niyang unti-unting lumalapit si Mateo, tila nahihigop ng kanyang boses. Hinanap ng hari ang bituin sa lahat ng sulok ng mundo. Patuloy ni Ernesto. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog, dahil alam niya, kahit nasaan man ang bituin, hinihintay din siya nito. At ang bituin, kahit malayo siya, may isang kanta siyang hindi nakakalimutan. Ang kanta ng kanyang ina. Biglang natigilan si Mateo. Ang kanyang munting noo ay naging magatla. Tila may pilit na inaalala sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ang kanyang mga labi ay dahan-dahang bumuka at isang mahinang himig ang lumabas mula roon. Isang himig na pamilyar kay Ernesto. Iyon ang oyayi na laging kinakanta ni Sofia tuwing gabi bago matulog si Mateo. Ang bawat nota na lumalabas sa bibig ng bata ay tila isang himala na nagpapahinto sa ikot ng mundo ni Ernesto. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magtubig. Malapit na, isang hakbang na lang at baka maalala na siya ni Mateo. Ngunit ang sandali ng pag-asa ay biglang nabasag ng isang malakas at matalim na boses. Junjun, halika rito. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na huwag kang lalapit sa mga taong hindi mo kilala? Mula sa pintuan ng dampa, lumitaw si Clara. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at pangamba. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang braso ni Mateo ng napakahigpit, dahilan upang mapangiwi sa sakit ang bata. Ang marahas na paghatak niya kay Mateo ay tila isang pagpunit sa telang nagdudugtong sa mag-ama. Nanay, masakit po, reklamo ni Mateo, ngunit hindi siya pinansin ni Clara. Tumingin si Clara kay Ernesto, isang tingin na puno ng banta at babala. Alam niya, ramdam niya na ang presensya ng lalaking ito ay isang panganib sa kanyang mundong binuo sa kasinungalingan. Isinalya niya ang bata sa loob ng bahay at hinarap si Ernesto. Huwag mong gagamitin ang mga kwento mo para lasunin ang isipan ng anak ko. Bulong ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng lason. Kahit anong gawin mo, ako ang nanay niya ngayon. Ako ang kinikilala niya. At hinding-hindi mo yan mababago. Nanatiling nakaupo si Ernesto, pinagmamasdan ang pagsara ng pinto ni Clara. Ang katahimikan na sumunod ay tila mas lalong nakabibingi kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kawayan ng upuan. Bakit kailangang maging ganito kahirap? Isang kanta lang ang layo niya sa kanyang anak. Ngunit tila may isang malaking pader na muling itinayo sa pagitan nila. Habang lumulubog ang araw, ang anino ng dampa ni Clara ay tila naging isang higanting halimaw na lumalamon sa natitirang liwanag ng kanyang pag-asa. Ang bawat paghinga ni Ernesto sa loob ng maliit na silid ay tila isang pakikipagtuos sa bigat ng hanging puno ng alikabok at alinsangan. Sa kanyang tabi, ang isang maliit na radyo na debaterya ay naglalabas ng mahinang ugong, ngunit ang tunay na ingay na gumugulo sa kanya ay ang alaala ng mukha ni Sofia na unti-unti nang nawawalan ng kulay sa puting kama ng ospital. Kinuha niya ang tuyong sampagita mula sa kanyang bulsa. Ang bango nito ay halos wala na, ngunit ang pangakong dala nito ay nanatiling sariwa sa kanyang puso. Tumingin siya sa bintana, sa dampa ni Clara na nababalot na ng kadiliman ng gabi. Ang tanging liwanag na nagmumula roon ay ang aandap-andap na ningas ng isang kandila. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, kung saan ang ritmo ng mga kuliglig ay tila isang malungkot na koro, nagsimulang humuni si Ernesto. Hindi ito isang ordinaryong kanta. Ito ay isang himig na binuo nila ni Sofia noong gabing isinilang si Mateo. Isang oyayi na ang bawat nota ay puno ng panalangin at pag-ibig.
Matulog na, aking mahal. Bituin sa langit, iyong mamasdan. Ang boses ni Ernesto ay mahina, tila isang bulong na ipinapadala niya sa hangin upang tumagos sa mga biyak na dingding ng dampa ni Clara. Ang kanyang lalamunan ay nanginginig at ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang taong pangungulila. Sa kanyang gunita, tila bumalik ang mga gabing payapa sa kanilang mansyon kung saan ang tanging problema nila ay kung anong kwento ang babasahin bago matulog ang kanilang anak. Sa kabilang panig ng manipis na dingding, si Mateo ay hindi makatulog. Nakahiga siya sa isang manipis na banig, nakatingin sa kisameng gawa sa sako. Nang marinig niya ang himig, tila may isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Ang kanyang munting puso ay bumilis ang tibok. Ang himig na iyon, hindi iyon bago. Naririnig niya iyon sa kanyang mga panaginip. Sa mga sandaling nakakaramdam siya ng init na hindi nagmumula sa kumot. Dahan-dahang bumangon si Mateo. Maingat na hindi magising si Clara na mahimbing na natutulog sa kabilang bahagi ng banig. Lumapit siya sa butas ng kanilang dingding. Ang kanyang mga mata ay naghahanap kung saan nagmumula ang boses. Nakita niya ang anino ng isang lalaki sa kabilang bintana. Isang aninong pamilyar ang tindig kahit sa ilalim ng dilim. Ang hari at ang bituin laging magkapiling. Patuloy ni Ernesto, ang kanyang mga mata ay nakapikit habang ang mga luha ay malayang dumadaloy. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Ang kanyang isipan ay tila isang malabong salamin na dahan-dahang pinupunasan. Nakakakita siya ng mga imahe, isang malawak na hardin, isang babaeng may amoy ng mamahaling pabango na yumayakap sa kanya, at ang boses na ito na tumatawag sa kanya sa ibang pangalan, hindi Junjun, kundi Mateo. Mateo, ang piping tawag ni Ernesto sa hangin, tila naramdaman ang presensya ng anak. Hindi na napigilan ni Mateo ang kanyang sarili. Lumapit siya sa bakod na naghihiwalay sa kanila. Ang kanyang munting kamay ay humawak sa magaspang na kahoy. Ang buwan ay dahan-dahang sumilip sa likod ng mga ulap na nagbigay ng sapat na liwanag upang magtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang mundo ni Ernesto. Ang kanta ay naputol, ngunit ang emosyon ay mas lalong naging matindi sa gitna ng katahimikan. Nakita niya ang kanyang anak na nakatingin sa kanya nang may pagkilala na hindi pa niya nakikita noong mga nakaraang araw. Ang munting mukha ni Mateo ay basa rin ng luha. Tila ang kaluluwa ng bata ay nakikipag-usap sa kanya sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Bakit po? Ang basag na boses ni Mateo ay tila isang kidlat sa katahimikan ng gabi. Bakit po pamilyar ang boses ninyo? Bakit po tuwing kumakanta kayo, parang hindi na ako natatakot? Ang bawat salita ng bata ay tila isang munting karayom na tumutusok sa puso ni Ernesto. Masakit, pero nagbibigay ng buhay. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing, "Ako ang papa mo." Pero ang pangakong protektahan, ang emosyon ng bata ang tanging pumipigil sa kanya. Dahan-dahang inabot ni Ernesto ang kanyang kamay sa pagitan ng mga bakod. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagnanais na mahawakan ang balat ng kanyang anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo. Ang init ng balat ni Mateo ay tila isang apoy na tumunaw sa lahat ng yelo ng kanyang paghihirap. Ngunit sa gitna ng sagradong sandaling iyon, isang mabigat na yabag ang narinig mula sa loob ng dampa ni Clara. Ang tunog ng nagkikiskisang sahig ay tila isang babala ng paparating na unos. "Mateo, anong ginagawa mo riyan sa labas?" Ang boses ni Clara ay puno ng hinala at biglang pagkapraning. Mabilis na binawi ni Mateo ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay napuno muli ng takot. Tumingin siya kay Ernesto sa huling pagkakataon. Isang tingin na tila humihingi ng tulong bago mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng kanilang dampa. Naiwan si Ernesto
na nakatitig sa kanyang sariling palad. Ang init ng hawak ni Mateo ay naroon pa rin. Ngunit ang kanyang kagalakan ay agad na napalitan ng matinding pangamba nang makita niya ang anino ni Clara sa bintana. May hawak na isang lumang kandila na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, hindi lang galit ang nasa mga mata ni Clara. Mayroon doon na isang uri ng desperasyon na tila handang pumatay upang hindi mawala ang kanyang pag-aari. At ang munting tanong ni Mateo ay naging isang mitya na maaaring magpasabog sa buong baryo sa susunod na umaga. Hindi lahat ng itinatago ay nananatiling lihim, lalo na kung ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng katotohanang pilit ibinabaon sa limot. Ang bawat tibok ng puso ni Belita ay tila isang mabilis na tambol na naririnig niya sa kanyang sariling mga tainga. Sa loob ng dampanin na Clara, ang init ng katanghalian ay tila lalong nagpapabigat sa hanging kanyang hininga. Nakalabas si Clara upang maglaba sa kabilang kanto, at si Mateo naman ay mahimbing na natutulog sa isang sulok, pagod mula sa paglalaro sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ito na ang pagkakataon na hinihintay ni Belita. Hindi niya malimutan ang boses ni Ernesto noong nakaraang gabi, ang boses ng isang amang handang ibigay ang lahat para sa kanyang anak. At higit sa lahat, hindi niya malimutan ang sinabi ni Clara tungkol sa pagiging mabuting ina. Kung totoong nagmamahal si Clara, bakit kailangang may itago? Dahan-dahang lumuhod si Belita sa tapat ng isang bahagi ng sahig na gawa sa kawayan na tila mas luma at mas maluwag kaysa sa iba. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pilit na isinisiksik ang mga ito sa pagitan ng mga kawayan. Ang amoy ng alikabok at amag ay humahalimuyak, ngunit hindi siya tumigil. Sa bawat pag-angat niya sa piraso ng kawayan, ang tunog ng nagkikiskisang kahoy ay tila isang malakas na sigaw sa kanyang pandinig. Sa ilalim ng sahig, sa gitna ng madilim at maalikabok na espasyo, nakita niya ang isang maliit na lata ng biskwit na kinalawang na ang mga gilid. Ang tunog ng bakal na nagtatama sa lata habang kinukuha niya ito ay tila isang babala. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, binuksan ni Belita ang lata. Doon, sa loob ng telang itim na punong-puno ng alikabok, nagniningning ang isang bagay sa kabila ng dilim. Isang kwintas na ginto. Ang pendant nito ay hugis ng isang maliit na anghel at sa likod nito ay may nakaukit na pangalan. Mateo, bulong ni Belita. Ang bawat pantig ay tila isang panalangin na nagbibigay ng tunay na pangalan sa batang natutulog sa tabi niya. Mateo ang tunay mong pangalan. Kasama ng kwintas ay isang maliit na litrato. Isang litrato ng isang masayang pamilya sa harap ng isang malaking bahay. Nakita niya ang isang babaeng may napakagandang mapapakagandang ngiti. Si Sofia, at ang lalaking nasa kabilang bintana, si Ernesto. Sa gitna nila ay ang isang batang lalaki na may suot na puting t-shirt na may disenyo ng eroplano. Ang t-shirt na ngayon ay kupas at marumi na sa katawan ni Mateo. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos ng tubig na tumama sa dibdib ni Belita. Ang lahat ng sinabi ni Clara na itinapon ang bata na kinalimutan na siya ay pawang mga kasinungalingang binuo upang manakaw ang pagkatao ng isang paslit. Ang bawat paghaplos ni Clara kay Mateo ay tila naging isang galamay ng isang halimaw na sumasakal sa katotohanan. Napatingin si Belita kay Mateo. Ang munting bata ay gumalaw ng bahagya sa kanyang pagtulog, tila nananaginip ng isang mundong mas maliwanag kaysa sa dampang ito. Ang habag na naramdaman ni Belita ay nauwi sa matinding galit. Paano nagawang itago ng kanyang ina ang ganitong kayamanan mula sa isang pamilyang nagdurusa? Kailangang malaman ito ni Sir. Bulong ni Belita sa kanyang sarili. Mabilis na ibinalot ang kwintas at litrato sa kanyang maliit na panyo. Ngunit bago pa man siya makatayo,
Ang sikat ng araw na nagmumula sa pintuan ay biglang natakpan ng isang malaking anino. Ang hangin sa loob ng dampa ay tila biglang naging yelo. Ang tunog ng mga yabag sa hagdang kawayan ay dahan-dahan at mabigat. Bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan. Bilita, anong ginagawa mo riyan sa sahig? Ang boses ni Clara ay malamig. Walang emosyon. Ngunit ang bawat salita ay may dalang panganib na sapat na para patigilin ang mundo ni Belita. Nakatayo si Clara sa pintuan. May hawak na batya ng mga basang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakabukas na bahagi ng sahig at sa latang hawak ng kanyang anak. Nanigas ang buong katawan ni Belita. Ang panyong naglalaman ng kwintas ay mahigpit niyang hawak sa kanyang likuran. Ang kanyang mga palad ay basa na ng pawis. Ang bawat segundo ng katahimikan sa pagitan nila ay tila 1,000 taon ng paghihirap. Dahan-dahang pumasok si Clara sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan ng kanyang anak. Ang maskara ng isang mapagmahal na ina ay tuluyan ng nalaglag at ang lumabas ay ang mukha ng isang babaeng desperadong protektahan ang kanyang mga kasalanan. Ibigay mo sa akin ang hawak mo, Belita. Ang utos ni Clara, ang kanyang boses, ay tila isang babala ng paparating na unos na handang lumamon sa kahit na anong humarang sa kanyang landas. Ibigay mo sa akin, o malilimutan kong anak kita. Huminga ng malalim si Belita. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Sa likod niya, si Mateo ay dahan-dahan nang nagigising. Ang kanyang mga munting mata ay puno ng pagkalito sa tensyong namamayani sa loob ng bahay. Sino ang pagtatanggol ni Belita? Ang kanyang inang nagbigay sa kanya ng buhay o ang katotohanang magbibigay ng laya sa kanyang kaibigan? Akin na ang panyong yan, Belita. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Ang boses ni Clara ay mas lalong naging matalim. Tila nakikipagpaligsahan sa biglang pagdilim ng kalangitan sa labas. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, tinatangay ang mga tuyong dahon at alikabok sa loob ng dampa. Ang mga yerong bubong ay nagsimulang dumanas ng hagupit ng hangin. Lumilikha ng tunog ng nagkakalampag na bakal na tila mga galit na higante sa itaas. Napaurong si Belita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa likuran habang yakap ang panyong naglalaman ng katotohanan. Sa labas, ang langit na kanina ay asul, ay tila binalot ng uling. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong baryo. Isang tunog na naramdaman ni Ernesto sa kanyang mga talampakan habang nakatayo siya sa bintana ng kanyang silid. Hindi nag-atubili si Ernesto. Alam niyang ang marupok na dampa ni Clara ay hindi tatagal sa hagupit ng paparating na bagyo. Mabilis siyang lumabas. Ang kanyang mga sapatos ay lumulubog sa lupang unti-unti nang nagiging putik. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumatama sa kanyang balat. Malamig at masakit. Ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Mateo. Clara, buksan mo ang pinto. Hindi ligtas ang bata riyan. Sigaw ni Ernesto. Ang kanyang boses ay halos lamunin ng ugong ng hangin. Sa loob ng dampa, tila nawala sa sarili si Clara. Ang kanyang takot na mabunyag ang lihim ay humalo sa takot sa bagyo. Hinablot niya si Belita sa braso, ngunit bago pa niya makuha ang panyo, isang malakas na tunog ng nababasag na kahoy ang umalingaw-ngaw. Ang dampa ay yumanig ng malakas. Mateo, halika rito sa akin. Ang sigaw ni Clara. Ngunit ang bata ay nakatayo sa gitna ng silid. Nakatingin sa kisameng unti-unti nang tinatangay ng hangin. Sa isang iglap, ang pinto ay bumukas dahil sa lakas ng tulak ni Ernesto. Nakita niya ang kaguluhan sa loob. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Mateo. Sa labas, ang malaking puno ng akasya na matagal nang nakasandal sa dampa ay nagsimulang bumigay. Ang tunog ng nagkakalagutukan ng mga sanga ay tila isang babala ng kamatayan. Mateo, tumakbo ka rito. Sigaw ni Ernesto. Tumakbo ang bata patungo sa kanya, ngunit sa sandaling iyon
Ang pinakamalaking sanga ng akasya ay tuluyan ng bumagsak. Ang bigat nito ay tila isang dambuhalang kamay na handang dumurog sa kahit na anong madadaanan nito. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Ernesto si Mateo patungo kay Belita at ginamit ang kanyang sariling katawan upang magsilbing kalasag. Ang tunog ng pagtama ng mabigat na sanga sa balikat ni Ernesto ay tila isang mapurol na paghampas na nagpatigil sa mundo. Isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang buong katawan, dahilan upang mapaluhod siya sa putikan. Ang kanyang paningin ay nagdilim ng bahagya at ang lasa ng bakal ng sarili niyang dugo ay naramdaman niya sa kanyang bibig. Sir Ernesto. Ang tili ni Belita, habang yakap-yakap si Mateo sa ilalim ng isang matibay na bahagi ng dingding na natiling nakayuko si Ernesto. Ang kanyang likuran ay dinadaganan ng mabigat na sanga. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos, hinuhugasan ng dugo mula sa kanyang sugat at humahalo ito sa kulay tsokolating putik sa lupa. Sa kabila ng sakit, ang tanging hinahanap ng kanyang mga mata ay ang kanyang anak. Mateo, ayos ka lang ba? Ang mahinang bulong ni Ernesto. Ang boses ay puno ng paghihirap, ngunit may kalakip na ginhawa nang makitang ligtas ang bata. Natigilan si Clara. Nakatayo siya ilang dipa ang layo, tila isang rebulto habang pinagmamasdan ang lalaking itinuturing niyang kaaway, na ngayon ay nag-aalay ng buhay para sa batang ninakaw niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, at ang galit na kanina ay nag-aalab, ay tila unti-unting namamatay dahil sa konsensya. Dahan-dahang gumapang si Mateo patungo kay Ernesto. Ang kanyang munting kamay ay humawak sa basang pisngi ng kanyang ama. Ang bata ay umiiyak. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Sa sandaling iyon, hindi na si Junjun ang nakatingin kay Ernesto, kundi ang batang Mateo na muling nakikilala ang init ng pagmamahal na kayang ibigay ng isang tunay na magulang. Bakit niyo po ginawa yon? Tanong ni Mateo. Ang boses ay basag at puno ng pagkalito. Masakit po ba? Ngumiti si Ernesto sa gitna ng pighati. Isang ngiti na tila nagbibigay ng liwanag sa gitna ng madilim na bagyo. Kahit anong sakit, titiisin ko. Basta ligtas ka, Mateo. Nang marinig ang kanyang tunay na pangalan mula sa bibig ni Ernesto, tila may isang malaking pader na gumuho sa isipan ng bata. Ngunit ang sandali ng kanilang pagkakalapit ay naputol nang marinig nila ang muling paglagutok ng mga natitirang poste ng dampa. Kailangang makaalis na tayo rito. Clara, tulungan mo ako. Sigaw ni Ernesto. Pilit na iniangat ang sanga sa kabila ng pinsala sa kanyang balikat. Tumingin si Clara kay Ernesto. Pagkatapos ay kay Belita na hawak pa rin ang panyong may ebidensya. Ang bagyo ay lalong lumalakas at ang bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa panganib. Sa gitna ng unos na ito, kailangang magdesisyon ni Clara. Mananatili ba siyang bilanggo ng kanyang mga kasinungalingan? O hahayaan niyang ang ulan ang maghugas sa kanyang mga kasalanan upang iligtas ang mga batang itinuturing niyang buhay? Ngunit ang mas malaking tanong ay para kay Ernesto. Gaano pa katagal kayang tiisin ng kanyang katawan ang pinsala habang ang dugo niya ay patuloy na dumadaloy sa malamig na putikan ng Baryo Silangan? Hindi sapat ang dugo para hugasan ang isang taon ng pagnanakaw at hindi sapat ang ulan para itago ang baho ng isang katotohanang matagal nang nabubulok sa ilalim ng lupa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa sugat ni Ernesto ay tila mga munting latigo na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng malay at kawalan. Nakasandal siya sa natitirang poste ng dampa. Ang kanyang kaliwang braso ay nakalaylay at walang pakiramdam, habang ang dugong humahalo sa putik ay tila isang mapulang ilog na dumadaloy sa kanyang paanan. Ngunit sa kabila ng hapdi, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa panyong hawak ni Belita. Dahan-dahang lumapit si Belita.
Ang bata ay nanginginig, hindi lamang dahil sa ginaw ng bagyo, kundi dahil sa bigat ng lihim na kanyang bibitawan. Inabot niya ang panyo kay Ernesto. Sa loob nito, ang gintong kwintas na may pendant na anghel ay nagniningning sa tuwing tatamaan ng liwanag ng kidlat. Ito po, ito po ang itinatago ni Nanay Clara. Ang basag na boses ni Belita ay halos malunod sa ugong ng hangin. 1 taon na po niyang itinatago ang katotohanan sa inyo, sir, sa amin. Kinuha ni Ernesto ang kwintas gamit ang kanyang kanang kamay na puno ng putik. Nang mabasa niya ang pangalang Mateo na nakaukit sa likod ng anghel, ang sakit sa kanyang balikat ay tila nawala at napalitan ng isang matinding galit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang bawat alaala ng kanyang paghahanap, ang bawat gabing umiiyak si Sofia, at ang bawat bilyong ginastos niya sa mga huwad na balita ay tila nag-aapoy sa loob ng kanyang dibdib. Belita, paano? Ang tanging naibulalas ni Ernesto, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Huminga ng malalim si Belita. Ang kanyang mga mata ay tumingin kay Clara na nakatayo sa isang sulok, basang-basa, at tila isang lantang gulay na nawalan ng lakas. Noong gabing iyon, sir, hindi po kayo ang nagkulang, simula ni Belita. Nakita ko si Nanay Clara sa mall noon. Naglalaba siya sa malapit na gusali. Nakita niya si Mateo na naglalakad ng mag-isa habang kayo ay abala sa pakikipag-usap sa telepono. Imbes na dalhin niya ang bata sa mga gwardiya, kinuha niya si Mateo. Tinakpan niya ang bibig ng bata at dinala sa likurang bahagi ng gusali kung saan walang CCTV. Ang bawat salita ni Belita ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katinuan ni Ernesto. Ang imahe ni Clara na sadyang kinukuha ang kanyang anak, na pinagmamasdan siya habang nagkakagulo sa paghahanap, ay isang uri ng kasamaang hindi niya akalaing magagawa ng isang tao. Nakita ni Nanay Clara ang mga poster ninyo sa TV kinabukasan. Patuloy ni Belita, habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Sabi niya sa akin, "Huwag kang maingay, Belita. Ang mga taong ito ay mayaman, hindi nila kailangan ang batang ito gaya ng kailangan ko." At kay Mateo, sinabi niya pong patay na kayo. Sinabi niya pong masama kayong tao at itinapon niyo siya sa basurahan, kaya niya siya kinuha. Isang impit na daing ang lumabas sa mga labi ni Ernesto. Ang kanyang paningin ay nagdilim, hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa nagngangalit na puot. Tumingin siya kay Clara na ngayon ay dahan-dahang napaluhod sa putikan, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang humahagulgol. Akala ko magiging masaya siya sa akin. Ang sigaw ni Clara, ang boses ay puno ng desperasyon at maling katuwiran. Nawala ang anak ko dahil sa kapabayaan ng mga doktor sa ospital ninyo. Gusto ko lang maranasan na maging ina muli. Binigyan ko siya ng tahanan. Binigyan ko siya ng pagmamahal na hindi niyo kayang ibigay dahil abala kayo sa pera ninyo. Pagmamahal? Ang boses ni Ernesto ay tila isang kulog na yumanig sa paligid. Ang pagmamahal ay hindi nagsisimula sa pagnanakaw, Clara. Ang pagmamahal ay hindi binuo sa pagpatay sa puso ng isang ina na naghihintay sa kanyang anak. 1 taon. 1 taon mong pinanood ang pamilya ko na mamatay sa lungkot. Sinubukan ni Ernesto na tumayo. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang balikat. Ngunit ang determinasyon niyang makuha si Mateo ay mas matimbang. Lumingon siya kay Mateo na nakatayo sa tabi ni Belita. Ang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Ang bata ay nakatingin sa kwintas. Pagkatapos ay sa lalaking duguan sa kanyang harap. "Mateo, anak," ang tawag ni Ernesto. Ang boses ay naging malambot sa kabila ng galit. "Halika rito sa papa. Hindi totoo ang lahat ng sinabi niya. Mahal na mahal ka namin ng mama mo." Sa gitna ng lumalakas na ulan, si Mateo ay dahan-dahang humakbang papalapit kay Ernesto. Ang kanyang munting mukha ay nagsimulang magbago. Tila ang mga ulap ng kasinungalingan ay dahan-dahan nang nahahawi.
Ngunit bago pa man mahawakan ni Ernesto ang kamay ng anak, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa dulo ng eskinita. Nagulantang si Clara. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pagkabaliw. Mabilis siyang tumayo at hinablot ang isang piraso ng matulis na kahoy mula sa guho ng dampa. Hindi niyo siya makukuha. Ang tili ni Clara, ang kanyang mukha ay puno ng matinding panginginig. Kung hindi siya mapupunta sa akin, walang makakakuha sa kanya. Ang bawat hibla ng katawan ni Ernesto ay naging alerto sa kabila ng panghihina. Ang sitwasyon ay tila isang mitya na handa ng sumabog. Ang mga pulis ay papalapit na. Ang ulan ay tila ayaw tumigil. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang kanyang anak na nasa panganib mula sa babaeng nagpanggap na nagmamahal sa kanya. Kailangang gumawa ng paraan ni Ernesto bago pa tuluyang malunod ang lahat sa trahedya. Ngunit sa kanyang kasalukuyang kalagayan, may lakas pa ba siyang protektahan ang kanyang anak mula sa huling hagupit ng isang desperadong babae? Hindi mo kailangang dumanak ang dugo para patunayan ang pag-ibig na kailanman ay hindi naging sayo, Clara. Bitawan mo ang kahoy. Tignan mo ang bata. Tignan mo ang takot sa kanyang mga mata. Iyan ba ang bunga ng pagmamahal na ipinaglalaban mo? Ang boses ni Ernesto ay mahina, halos pabulong dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang balikat. Ngunit meron itong autoridad na nagpatahimik sa ingay ng paligid. Ang matulis na dulo ng kahoy na hawak ni Clara ay nakaturo sa dibdib ni Ernesto. Nanginginig ang mga kamay ng babae habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang mukha. Ang bawat patak ng tubig ay tila luhang pilit na humuhugas sa kanyang pagkabaliw. Sa kabila ng ingay ng mga sirena na papalapit na, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa dulo ng eskinita. Hindi ito sasakyan ng pulis. Ito ay ang pribadong ambulansya ni Ernesto. Ang tunog ng pagbukas ng pinto nito ay tila isang hudyat ng muling pagsilang. Dahan-dahang iniluwa ng sasakyan ang isang babaeng nakaupo sa wheelchair, balot ng makapal na kumot at may nakakabit na oxygen tank sa kanyang tabi. Si Sofia. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang kanyang mga mata ay malalim at tila wala ng buhay. Ngunit nang makita niya ang kumpol ng mga tao sa tapat ng dampa, tila nagkaroon ng isang milagrong kislap sa kanyang paningin. Mateo. Ang mahinang tawag ni Sofia, ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng unos, ngunit sapat na para patigilin ang tibok ng puso ng lahat ng naroon. Nanigas si Clara. Ang matulis na kahoy na hawak niya ay dahan-dahang bumaba. Tumingin siya sa babaeng nasa wheelchair, isang inang tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili dahil sa pangungulila. Doon, sa harap ng tunay na biktima ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng galit ni Clara ay tila naging abo. Sofia! Bulong ni Ernesto, pilit na tumatayo sa kabila ng kanyang sugat. Bakit mo siya dinala rito? Hindi sumagot ang driver na nagtutulak sa wheelchair dahil alam niyang ito na ang huling hiling ng isang nag-aagaw buhay na ina. Ang amoy ng gamot at antiseptic ay humalo sa amoy ng basang lupa. Napatingin si Mateo sa babaeng nasa wheelchair. Sa isang sandali, ang lahat ng kwento ni Clara na iniwan siya ng kanyang ina ay naglaho. Nakita niya sa mga mata ni Sofia ang isang uri ng sakit na hindi kayang pekein. Ang kanyang munting paa ay dahan-dahang humakbang patungo sa wheelchair. Tila may isang hindi nakikitang tali na humihila sa kanya. Mama? Ang mahinang tanong ni Mateo. Ang salitang isang taon na niyang hindi binibigkas. Ang bawat hibla ng katawan ni Sofia ay nanginginig ng hawakan ni Mateo ang kanyang maputlang kamay. Ang ulan ay tila tumigil para sa kanilang dalawa. Ang bawat nota ng oyayi na kinakanta ni Ernesto noong nakaraang gabi ay tila nabuhay sa haplos na yon. Hindi na kailangan ng salita. Ang kaluluwa ng ina at anak ay muling nagtagpo sa gitna ng marumi at basang eskinita. Anak ko, ang anak ko.
Ang tanging nasabi ni Sofia bago siya tuluyang napahikbi, ang kanyang mga luha ay mainit na dumadaloy sa kanyang malamig na pisngi. Nabitawan ni Clara ang matulis na kahoy. Ang tunog ng pagbagsak nito sa putikan ay tila ang tunog ng kanyang tuluyang pagkatalo. Napatingin siya kay Belita na nakatayo sa tabi ni Ernesto, umiiyak din habang pinagmamasdan ng mag-ina. Ang lahat ng katuwiran ni Clara na mas mabuting ina siya ay tuluyan ng nadurog nang makita niya ang tunay na pag-ibig na hindi kayang nakawin ng kahit anong yaman o kasinungalingan. Patawad! Ang mahinang bulong ni Clara na ngayon ay dahan-dahan nang napapaluhod sa harap ni na Sofia at Mateo. Patawad! Hindi ko alam. Hindi ko akalain na ganito ang ginawa ko sa inyo. Ngunit sa gitna ng madamdaming tagpong ito, ang liwanag ng mga sasakyan ng pulis ay tuluyan ng tumama sa kanila. Ang tunog ng mga yabag ng mga sapatos ng mga awtoridad sa basang semento ay muling nagdala ng realidad. Lumingon si Ernesto kay Clara. Ang galit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit nang makita niya ang kanyang asawa at anak na magkayakap, isang uri ng kapayapaan ang unti-unting nananaig. Gayunpaman, ang batas ay batas, at ang bawat kasalanan ay may katumbas na pananagutan. Kailangan mong harapin ang ginawa mo, Clara, saad ni Ernesto. Ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may dignidad. Hindi para sa akin, kundi para sa isang taon na ninakaw mo sa kanila. Habang dahan-dahang nilalapitan ng mga pulis si Clara, isang malakas na ubo ang narinig mula kay Sofia. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manghina at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit habang nakayakap pa rin kay Mateo. Sofia! Sofia! Gumising ka! Ang sigaw ni Ernesto, mabilis na lumalapit sa asawa. Ang bawat segundo ay tila isang karera laban sa kamatayan. Nakuha na ni Ernesto ang kanyang anak, ngunit sapat ba ang sandaling ito para iligtas ang buhay ng babaeng nagbigay ng lahat para mahanap ang batang ito? O ang muling pagkikita nilang ito ay magsisilbing isang huling pamamaalam sa ilalim ng umiiyak na langit ng Baryo Silangan? Huwag niyo siyang kunin. Nanay ko siya. Papa, pigilan niyo sila. Kukuha lang po siya ng gamot ko. Ang bawat pagsigaw ni Mateo habang pilit na kumakawala sa bisig ni Ernesto ay tila mga lason na palasong tumatama sa puso ng ama. Nakatingin ang bata sa mga pulis na dahan-dahang iginagapos ang mga kamay ni Clara. Ang malamig na bakal ay mahigpit na pumalibot sa mga pulso ng babae, isang tunog ng pagsuko na tuluyan ng tumapos sa kanyang kalayaan. Ngunit para kay Mateo, ang nakikita niya ay hindi isang kriminal, kundi ang babaeng nagpatulog sa kanya sa loob ng 1 taon. Nakaluhod si Ernesto sa putikan. Ang kanyang sugatang balikat ay patuloy na kumikirot. Ngunit mas matindi ang hapdi ng pagkakaalam na ang kanyang anak ay pilit pa ring kumakapit sa babaeng nagnakaw ng kanilang buhay. Ang ulan ay hindi na lamang tubig na nagmumula sa langit. Ito ay tila mga luha ng mundong nagdadalamhati sa pagkawasak ng isang pamilya sa harap ng isang dampa. Sa gilid nila, ang tunog ng mabilis na paghinga ni Sofia mula sa oxygen mask ay tila isang orasan na nagbibigay ng huling babala. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumibitiw sa pagkakahawak sa damit ni Mateo. Ang maputlang kulay ng kanyang balat ay tila humahalo na sa puting kumot na balot sa kanyang katawan. Iisampa niyo na siya sa ambulansya. Ngayon na, ang utos ni Ernesto, ang boses ay paos at puno ng desperasyon. Habang maingat na itinataas ng mga medical personnel ang wheelchair ni Sofia patungo sa loob ng sasakyan, tumingin si Ernesto kay Clara. Ang babae ay hindi na lumalaban. Nakatungo siya. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang basang mukha. At ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Wala na ang mapang-uyam na Clara. Ang natira na lamang ay isang babaeng natalo ng sarili niyang mga multo. Belita, sumama ka sa amin, saad ni Ernesto
nang makita ang batang babae na nakatayo sa isang sulok. Yakap ang kanyang sarili habang nanginginig sa ginawa takot. Tumingin si Belita kay Clara, pagkatapos ay kay Ernesto. Sa kanyang murang isipan, ang mundo ay naging isang malaking gulo ng tama at mali. Ngunit nang makita niya ang pagmamahal sa mga mata ni Ernesto para kay Mateo, alam niyang doon ang tamang lugar para sa kanila. Tumango siya at dahan-dahang sumakay sa ambulansya. Ngunit bago pa man maisara ang pinto, muling nagpumiglas si Mateo. Ang bata ay tumalon mula sa sasakyan at tumakbo patungo kay Clara. Niyakap niya ang binti ng babaeng nakapuso. Ang kanyang munting mukha ay nakasubsob sa maruming duster nito. "Nanay Clara, sasama ako sa iyo. Huwag mo akong iwan." Ang hagulgol ni Mateo na nagpatigil sa lahat ng tao sa eskinita. Napatingin si Clara sa bata. Sa isang sandali, ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-ibig, ngunit agad itong napalitan ng matinding pagsisisi. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ang kanyang mga kamay na may posas ay dahan-dahang humaplos sa pisngi ni Mateo. Ang tunog ng nagkikiskisang bakal ng posas ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang mga kasalanan. "Junjun, makinig ka sa akin," bulong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi ako ang tunay mong nanay. Ang babaeng nasa loob ng sasakyang yon. Siya ang nagbigay sa iyo ng buhay. Siya ang tunay na nagmamahal sa iyo. Patawarin mo ako dahil naging madamot ako." Hinalikan ni Clara ang noo ni Mateo sa huling pagkakataon bago siya tuluyang itinayo ng mga pulis. Ang paglayo ni Clara ay tila isang pagpunit sa huling hibla ng mundong kinagisnan ni Mateo sa loob ng 1 taon. Ang bata ay naiwang nakatayo sa putikan, umiiyak at naguguluhan, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa kanyang munting katawan. Binuhat ni Ernesto ang kanyang anak at mahigpit na niyanig sa kanyang dibdib. Sa loob ng ambulansya, ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng mga makinang sumusukat sa tibok ng puso ni Sofia ang tanging namamayani. Ang sasakyan ay nagsimulang gumalaw, papalayo sa Baryo Silangan, papalayo sa dampa, at papalayo sa 1 taon ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng biyahe, isang matalim at tuloy-tuloy na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa monitor ni Sophie. Ang linyang kanina ay may mga kurba ay biglang naging patag. "Doc, ang pasyente. Nawalan siya ng pulso," ang sigaw ng nurse. Nanigas si Ernesto. Ang kanyang kamay na nakahawak kay Mateo ay mas lalong humigpit. Tumingin siya sa kanyang asawa, pagkatapos ay sa kanyang anak na nakatingin din sa monitor nang may pagtataka. Ang muling pagkikita ba nilang ito ay magiging simula lamang ng isa pang mas masakit na pamamaalam? O ang pag-ibig na nagligtas kay Mateo ay may sapat pang lakas para bawiin si Sofia mula sa bingit ng kamatayan? "Huwag mo kaming iwan, Sofia. Ngayong nandito na si Mateo, huwag kang bibitiw. Parang awa mo na. Huwag mo kaming iwan sa gitna ng laban na ito." Ang boses ni Ernesto ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon, puno ng pait at pagsusumamo. Sa loob ng mabilis na tumatakbong ambulansya, ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw na nagmumula sa labas ay paputol-putol na tumatama sa kanyang mukha, na nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa kanyang pighati. Ang matinis at walang katapusang huni ng monitor ay tila isang hatol na ayaw tumigil, isang tunog na nagpapahiwatig na ang buhay ni Sofia ay dahan-dahan nang bumibitiw sa mundong ito. Agad na kumilos ang nurse sa loob ng sasakyan. Ang tunog ng pagpisa, sabag ng oxygen, at ang ritmikong pagdiin sa dibdib ni Sofia ay tila isang desperadong sayaw sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang bawat pag-angat at pagbaba ng mga kamay ng nurse ay may kalakip na panalangin mula kay Ernesto, na ngayon ay nakayakap ng mahigpit kay Mateo habang ang kanyang sariling dugo ay patuloy na bumabakas sa puting sahig ng sasakyan. Nakatitig si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang munting mukha ay puno ng pagkalito. "Papa,
Bakit po tinutulak ang dibdib ni Mama? Pagod na po ba siya? Bakit ayaw niyang gumising? Ang bawat tanong ng bata ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Ernesto. Paano mo ipapaliwanag sa 5 taong gulang na bata na ang kanyang ina ay nakikipagbuno sa kamatayan matapos ang 1 taon ng paghihintay sa kanya? Hinaplos ni Ernesto ang buhok ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at may bakas pa ng putik mula sa baryo. Nagpapahinga lang si Mama, anak. Pero kailangan nating ipanalangin na maging malakas siya. Sabihin mo sa kanya, nandito ka na. Bulong ni Ernesto. Ang boses ay basag na tila na durog na kristal. Lumingon si Ernesto sa bintana ng ambulansya at nakita ang sasakyan ng pulis na dahan-dahang lumalayo sa kabilang direksyon. Dala si Clara. Isang matinding puot ang muling nag-alab sa kanyang dibdib. Ang babaeng yon ang may kasalanan ng lahat. Ang landas ng pagsisisi na tinatahak ni Clara ngayon ay hindi kailanman magiging sapat para bayaran ang bawat patak ng luha ni Sofia. Ngunit sa gitna ng galit, napagtanto ni Ernesto na ang kanyang pagkamuhi ay hindi makakatulong sa pagliligtas sa kanyang asawa. Sa sandaling iyon, ang ambulansya ay biglang huminto sa harap ng emergency entrance ng ospital. Ang tunog ng pagbukas ng mga pinto ay tila isang malakas na hudyat. Mabilis na inilabas ang stretcher ni Sofia habang ang mga doktor at nurse ay nagtatakbuhan upang salubungin sila. Ang tunog ng nagkikiskis ang gulong ng stretcher sa makintab na sahig ng ospital ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagmamadali. Kailangang madala siya agad sa ICU. Wala siyang pulso. Sigaw ng isang doktor habang patuloy ang pagpump sa dibdib ni Sofia. Napabitaw si Ernesto sa stretcher nang pumasok sila sa isang pinto na may markang authorized personnel only. Naiwan siya sa gitna ng malawak at malamig na hallway. Hawak ang kamay ni Mateo at kasama si Belita na tahimik na umiiyak sa tabi nila. Ang amoy ng antiseptic at ang nakakasilaw na puting liwanag ng ospital ay tila lalong nagparamdam sa kanya ng kanyang kawalan ng kapangyarihan. Napaluhod si Ernesto sa sahig. Ang kanyang sugatang balikat ay hindi na niya maramdaman dahil sa tindi ng sakit ng kanyang kalooban. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng hallway ay tila 1 taon ng paghihirap. Tumingala siya sa kisame. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo na sa dami ng luhang ibinuhos. Lord, ibigay niyo na po sa akin ang lahat ng sakit, wag lang si Sofia. Nahanap ko na ang anak ko. Huwag niyo namang kunin ang dahilan kung bakit ko siya hinahanap. Ang piping dalangin niya. Lumapit si Mateo at niyakap ang leeg ng kanyang ama. Isiniksik ang kanyang munting mukha sa leeg ni Ernesto. Sa gitna ng trahedya, ang init ng katawan ng kanyang anak ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas na huwag tuluyang bumigay. Ngunit ang bawat sandaling lumilipas ay may dalang panganib. Isang doktor ang dahan-dahang lumabas mula sa silid. Tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang muka ay seryoso at ang kanyang mga mata ay may dalang mensahe na hindi nais marinig ni Ernesto. Ang bawat hakbang ng doktor patungo sa kanya ay tila tunog ng isang hatol na tuluyan ng magbabago sa kanilang kinabukasan. Mr. Ernesto, tungkol sa asawa ninyo, panimula ng doktor. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpapatigil sa pag-ikot ng mundo. Ang muling pagkikita ba ni na Sofia at Mateo ay magsisilbing isang munting silip lamang sa langit bago ang tuluyang pagdilim ng kanilang mundo? O mayroon pang isang huling milagrong nakatago sa likod ng mga pintong iyon na magdurugtong muli sa kanilang nawasak na pahanan? Nagbalik ang tibok ng kanyang puso, Mr. Ernesto. Pero kailangang maging tapat ako sa inyo. Masyadong mahina ang kanyang katawan. Ang 1 taon ng matinding stress at depresyon ay nag-iwan ng malalim na pinsala. Sa ngayon, siya ay nasa ilalim ng isang comatose state. Hindi namin matiyak kung kailan o kung magigising pa siya. Ang mga salitang yon ng doktor ay tila isang malaking tipak ng yelo na bumagsak sa balikat ni Ernesto na naging dahilan upang tuluyan siyang mapaupo
sa malamig na sahig ng ospital. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng salamin na dahan-dahang nagbabasagan sa loob ng kanyang isipan. Nahanap na niya ang kanyang anak, hawak na niya ang kamay ni Mateo, ngunit ang babaeng nagbigay ng lahat para sa sandaling ito ay tila dahan-dahan nang naglalaho sa dilim. Napatingin si Ernesto sa kanyang mga palad. Mayroon pa ring bahid ng putik mula sa baryo at tuyong dugo mula sa kanyang sariling sugat. Ngunit ang nararamdaman niya ay ang kawalan. Tila isang malupit na biro ng tadhana na kung kailan nabuo ang kalahati ng kanyang mundo, ang kabilang kalahati naman ay nagbabadyang gumuho ng tuluyan. Papa, bakit po kayo umiiyak? Ang mahinang tanong ni Mateo. Lumapit ang bata at dahan-dahang hinawakan ang pisngi ng kanyang ama. Ang munting haplos na yon ay tila mas lalong nagpabuhos sa mga luhang pilit na itinatago ni Ernesto. Wala ito, anak. Napuwing lang si Papa. Pagsisinungaling ni Ernesto, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka. Gusto mo bang makita si Mama? Pero kailangang maging tahimik tayo, ha? Natutulog lang siya. Dahan-dahang tumango si Mateo. Sa kanyang munting isipan, ang lahat ay tila isang mahabang panaginip na hindi niya maunawaan. Sa tabi nila, nanatiling tahimik si Belita. Ang kanyang mga mata ay puno ng habag habang pinagmamasdan ang mag-ama. Ang bata na galing sa hirap ay mas nauunawaan ang bigat ng katahimikan kaysa sa kahit sinong matanda sa loob ng hallway na yon. Nang payagan silang pumasok sa loob ng ICU, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang tumutulong sa paghinga ni Sofia ang tanging sumalubong sa kanila. Nakahiga si Sofia, tila isang rebulto ng porselana na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuyod, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng kulay. Dinala ni Ernesto si Mateo sa gilid ng kama. Ang munting kamay ni Mateo ay dahan-dahang humawak sa maputlang daliri ni Sofia. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng silid ay naging sagrado. Ang bawat hininga ng makina ay tila isang panalangin na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Ernesto. Mama, nandito na po ako, bulong ni Mateo. Ang boses ng bata ay tila isang munting kampana na tumunog sa gitna ng kadiliman. Sabi po ni Papa, nagpahinga lang kayo. Gising na po kayo. Lalaro na po tayo ng mga eroplano ko. Ang puso ni Ernesto ay tila pinipiga sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang anak. Kinuha niya ang panyong naglalaman ng kwintas na anghel at dahan-dahang isinuot ito sa leeg ni Sofia. Ang malamig na ginto ay tumama sa mainit-init pang balat ng kanyang asawa. Isang simbolo ng katotohanang sa wakas ay nagtagumpay laban sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng madamdaming sandaling ito, ang katahimikan ay nabasag ng isang marahas na pagbukas ng pinto. Isang lalaking naka-Amerikana ang pumasok, may hawak na mga papeles at may seryosong mukha. Siya si Attorney Valdez, ang legal counsel ng pamilya ni Ernesto. Mr. Ernesto, kailangan nating mag-usap sa labas. Ngayon din, saad ng abogado, ang boses ay puno ng tensyon. Nang makalabas sila sa hallway, tila may isang bagong unos na namumuo sa harap ni Ernesto. Ang salamin ng kanilang muling pagbubuo ay tila muling pinagbabantaan ng mga bitak na hindi niya inasahan. Ano yon, attorney? May problema ba tungkol kay Clara? Tanong ni Ernesto. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagtataka. Hindi lang tungkol kay Clara, Ernesto. Sagot ni Attorney Valdez habang ipinapakita ang isang dokumento mula sa Department of Social Welfare. Dahil sa legal na katayuan ni Mateo na idineklara ng nawawala o pumanaw noong nakaraang taon at ang katotohanang si Clara ay naaresto dahil sa kidnapping, ang bata ay kailangang ilagay sa ilalim ng proteksyon ng gobyerno pansamantala. At ang mas malala, may isang testamento si Clara na nagsasabing binigay mo ang bata sa kanya sa pamamagitan ng isang pirmadong dokumento. Ano?
Isang malaking kasinungalingan yan. Ang sigaw ni Ernesto, ang kanyang boses ay naging isang dagundong sa tahimik na hallway. Alam ko, pero may pirma mo ang dokumento, Ernesto. Isang forgery na napakahusay na ginawa. Habang hindi na patutunayan na peke ito at habang nasa comatose state si Sofia, maaari nilang kunin si Mateo mula sa iyo ngayong gabi rin. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang maso na dumudurog sa natitirang lakas ni Ernesto. Tumingin siya sa loob ng silid sa pamamagitan ng maliit na bintanang salamin. Nakita niya si Mateo na nakasubsob ang mukha sa gilid ng kama ni Sofia. Tila doon lamang nakakahanap ng kaligtasan. Nang lumingon si Ernesto sa dulo ng hallway, nakita niya ang 2 social worker at 2 pulis na dahan-dahang naglalakad patungo sa kinalalagyan nila. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila tunog ng isang paparating na hukbo na handang agawin muli ang kanyang anak. Ang pagkakasunod-sunod ba ng mga pangyayaring ito ay sadyang idinisenyo upang pahirapan siya ng paulit-ulit? At sa pagkakataong ito, nawala ang boses ni Sofia para ipagtanggol ang kanilang pamilya. May sapat pa bang lakas si Ernesto para labanan ng isang batas na tila nabulag ng mapanlinlang na kamay ni Clara? Sir, ayon sa batas, kailangan naming dalhin ang bata sa pansamantalang pangangalaga ng Estado hanggat hindi nare-resolba ang kwestiyon sa kanyang legal na dokumento. Huwag niyo na pong pahirapin ang sitwasyon para na rin sa kapakanan ng bata. Ang boses ng social worker ay malamig at mekanikal, tila isang makinang walang pakiramdam sa gitna ng nagbabadyang pagkawasak ng isang pamilya. Nakatayo siya sa harap ni Ernesto. Bitbit ang isang folder na naglalaman ng mga kasinungalingang binuo ni Clara. Isang pirasong papel na may pekeng pirma na tila mas makapangyarihan pa sa dugong nananalatay sa mga ugat ni Mateo. Naramdaman ni Ernesto ang mabilis na paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Sa loob ng 1 taon, ang tanging pangarap niya ay ang muling hawakan ang kamay ni Mateo, ang maramdaman ang init ng balat nito at ang marinig ang tibok ng puso ng kanyang anak. At ngayong narito na sila, sa ilalim ng malamig at nakakasilaw na puting ilaw ng ospital, ang batas na dapat ay nagpoprotekta sa kanila ang siya namang gagamitin upang muli silang paghiwalayin. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang kanyang katinuan. Sa loob ng silid, nakahiga ang kanyang asawang si Sofia, nakikipaglaban sa kamatayan. At sa labas, kailangang makipaglaban ni Ernesto para sa kanyang anak laban sa isang sistemang nabulag ng isang pirasong papel. Hindi niyo siya pwedeng kunin. Ang boses ni Ernesto ay mababa, tila isang nagngangalit na bulkan na anumang oras ay sasabog. Anak ko siya. Ako ang naghahanap sa kanya sa loob ng 1 taon, habang ang lahat ay sumusuko na. Hindi niyo siya itatrato na parang isang ebidensya lamang. Ngunit ang mga pulis ay dahan-dahan nang lumapit. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Dahan-dahang binuksan ng isa sa kanila ang pinto ng silid ni Sofia. Nakita ni Ernesto si Mateo na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kumot ni Sofia. Nang makita ng bata ang mga unipormadong lalaki, ang takot sa kanyang mga mata ay muling nagbalik, ang parehong takot na nakita ni Ernesto nung gabi ng bagyo sa baryo. Papa! Ang sigaw ni Mateo. Ang salitang iyon, ang tawag na 1 taon niyang hinintay, ay tila isang kidlat na tumama sa kaibuturan ng kaluluwa ni Ernesto. Ito ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Mateo na Papa nang may buong pagkilala at pagtitiwala. Ang hapdi ng kanyang sugatang balikat ay tila nawala, napalitan ng isang desperadong lakas. Mabilis na pumasok si Ernesto sa loob at hinarangan ang mga pulis. Niyakap niya si Mateo ng napakahigpit, tila ibinabaon ng bata sa kanyang dibdib upang hindi ito maabot ng sinuman.
Ang amoy ng buhok ng kanyang anak, amoy alikabok, ulan at pag-asa, ay tila naging tanging hangin na nagpapanatili sa kanya sa mundo. "Wag po, ayaw ko pong sumama sa kanila. Papa, wag niyo po akong ipamigay uli." Ang hagulgol ni Mateo, ang kanyang munting mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa t-shirt ni Ernesto. Ang bawat hikbi ni Mateo ay tila isang pagpunit sa puso ni Ernesto. Ang biktima ng kasinungalingan ni Clara ay naniniwala pa rin na maaari siyang ipamigay ng kanyang sariling ama. Ang pinsalang emosyonal na iniwan ng isang taon ng pagtago ay mas malalim pa kaysa sa anumang sugat sa katawan. "Hindi ka aalis, anak. Pangako ni Papa, hinding-hindi ka na aalis sa tabi namin." Bulong ni Ernesto, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa mga pulis. Ngunit ang puwersa ng batas ay hindi marunong maawa. Dahan-dahang hinawakan ng mga pulis ang braso ni Ernesto upang ilayo siya sa bata. Ang tunog ng nagkakalagutukan niyang mga buto dahil sa puwersahang paghila ay hindi niya inalintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang dahan-dahang pagluwag ng kapit ni Mateo sa kanyang damit. "Sir, kailangan po nating dumaan sa tamang proseso. Sa shelter muna ang bata hanggang bukas ng umaga para sa verification." Saad ng pulis habang pilit na kinukuha si Mateo. Ang eksena ay tila isang bangungot na nagkakatotoo. Ang mga daliri ni Mateo ay dahan-dahang nadudulas mula sa pagkakahawak sa kamay ni Ernesto. Ang tunog ng pag-iyak ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong hallway ng ospital, isang tunog ng pighati na tila nagpapagising sa mga patay. Sa gitna ng kaguluhan, isang matalim na tunog mula sa makina sa loob ng silid ang biglang narinig. Ang mahaba at nakakangilong huni na nagpapahiwatig ng paghinto ng lahat ng buhay. Lahat ay natigilan. Ang mga pulis, ang social worker, at si Ernesto ay sabay-sabay na napatingin sa kama ni Sofia. Ang monitor ay nagpapakita na ng isang tuwid na linya. Ang puso ni Sofia na tila sumabay sa paghihirap ng kanyang asawa at anak ay tuluyan ng tumigil. "Mama! Gising po, Mama!" Ang tili ni Mateo habang pilit na kumakawala sa mga pulis upang balikan ang kanyang ina. Nabitawan ng mga pulis si Ernesto. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Nakatayo si Ernesto sa gitna ng silid. Ang kanyang mundo ay tila tuluyan ng nagdilim. Nahanap niya ang kanyang anak. Ngunit sa sandaling ito, tila kailangan niyang magpaalam sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat ng dahilan upang lumaban. Ngunit sa gitna ng linyang patag sa monitor, isang munting paggalaw ang napansin ni Ernesto sa daliri ni Sofia na nakahawak pa rin sa kwintas na anghel. Ang muling pagkikita ba nilang ito ay magtatapos sa isang trahedya? O ang tinig ni Mateo na tumatawag sa kanyang mama ang magsisilbing huling lakas para sa isang milagrong hindi kayang ipaliwanag ng medisina? Ang tunog ng kamatayan ay hindi kailanman naging ganito kabingi. Isang mahabang huni na tila naggagaling sa kailaliman ng lupa na sumasakal sa huling pag-asa ng aking pamilya. Ang silid ng ICU ay biglang naging sentro ng isang magulong sayaw. Mabilis na pumasok ang mga doktor at nurse, bit-bit ang mga kagamitang magbibigay ng kuryente sa puso ni Sofia. Ang tunog ng pag-charge ng defibrillator ay tila isang babala ng paparating na bagyo sa loob ng maliit na kwarto. Itinulak ng mga nurse si Ernesto at Mateo palayo sa kama, habang ang mga pulis at social worker ay nananatiling nakatayo sa gilid, tila natitigilan sa harap ng tunay na trahedya. "Clear!" ang sigaw ng doktor. Ang katawan ni Sofia ay pabalasik na umangat mula sa kama sa bawat daloy ng kuryente, ngunit ang monitor ay nanatiling nagpapakita ng tuwid na linya. Sa bawat segundo ng katahimikan, ang puso ni Ernesto ay tila dahan-dahan ding namamatay. Nakayakap siya ng mahigpit kay Mateo. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa buhok ng anak, habang ang mga luha niya ay bumabasa sa balikat ng bata. "Papa, bakit nila sinasaktan si Mama?" Ang hagulgol ni Mateo
Ang munting katawan ay nanginginig sa takot. Sabi niyo po gising na siya. Mama, gising na po. Hindi na po ako aalis. Ang boses ng bata ay umalingaw-ngaw sa buong silid, mas matindi pa sa tunog ng mga makina. Ang social worker, na kanina ay tila walang pakiramdam, ay dahan-dahang nagbaba ng kanyang folder. Nakita niya ang paghihirap ng mag-ama, isang eksenang hindi kayang bayaran ng anumang piraso ng papel o pekeng dokumento. Lumingon siya sa mga pulis at dahan-dahang umiling, isang senyas na sa gabing ito, ang puso ay mas matimbang kaysa sa batas. Isa pa! Clear! Muling sigaw ng doktor. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Belita sa silid. Ang kanyang mga paa ay madumi pa rin mula sa putik ng baryo, ngunit ang kanyang mga kamay ay may hawak na isang lumang piraso ng papel na nakatiklop ng maayos. Sir! Sir Ernesto! Ang hingal na tawag ni Belita. Nakita ko po ito sa loob ng lata ng biskwit. Sulat po ito ni Nanay Clara noong nakaraang buwan. Inamin niya po rito na kinuha niya si Mateo sa mall at balak niyang hingan kayo ng pera. Pero natakot siya. Inamin niya rin po na pineke niya ang mga papel. Ang bawat salita ni Belita ay tila isang anghel na nagdadala ng liwanag. Inabot ni Attorney Valdez ang sulat at mabilis itong binasa. Sa harap ng ebidensyang ito, ang lahat ng kasinungalingan ni Clara ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang mga social worker at pulis ay dahan-dahang umatras. Binibigyan ng espasyo ang pamilya sa gitna ng kanilang pinakamabigat na pagsubok. Ngunit ang monitor ay nanatili pa ring tahimik. Ang doktor ay dahan-dahang tumingin sa relo, isang hudyat na handa na niyang ideklara ang oras ng pagpanaw. Sandali lang po. Ang pakiusap ni Ernesto. Ang boses ay puno ng pagsusumamo. Mateo, anak, tawagin mo si Mama. Hawakan mo ang kamay niya. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kama. Ang kanyang munting kamay ay humawak sa malamig na palad ni Sofia. Isiniksik niya ang kanyang mukha sa braso ng kanyang ina. Mama, ako po ito si Mateo. Huwag po kayong aalis. Sabi niyo po sa panaginip ko, sasamahan niyo akong magpalipad ng saranggola. Mama, gising na po. 1 segundo. 2 segundo. Ang katahimikan sa silid ay tila sapat na para marinig ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana. At pagkatapos, isang himala. Isang munting tunog ng pagpitik mula sa monitor. Isang kurba ang lumitaw sa screen, sinundan ng isa pa. Ang tibok ng puso ni Sofia na tila nagmula sa kailaliman ng pag-ibig sa kanyang anak ay muling nagbalik. Mabagal, mahina, pero totoo. May pulse na tayo. Bumabalik siya. Ang masayang sigaw ng nurse. Napasandal si Ernesto sa pader. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napahagulgol siya sa tuwa habang nakatingin sa kanyang asawa na dahan-dahang nagbubukas ng mga mata. Ang unang nakita ni Sofia ay ang mukha ni Mateo, ang mukha ng anak na 1 taon niyang hinanap sa kanyang mga panaginip. Mateo. Ang mahinang bulong ni Sofia, ang kanyang boses, ay tila isang hanging nagdadala ng buhay. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap, ang lahat ng galit kay Clara, at ang lahat ng pait ng nakaraan ay tila natunaw. Nakaligtas sila. Ang pamilyang winasak ng kasinungalingan ay muling nabuo sa ilalim ng kapangyarihan ng katotohanan at pag-ibig. Sa labas ng ospital, ang bagyo ay dahan-dahan ng tumitila. Ang sikat ng buwan ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Alam ni Ernesto na marami pa silang kailangang ayusin. Ang kaso laban kay Clara, ang pagpapagaling ni Sofia, at ang muling pagbuo sa tiwala ni Mateo. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, hindi na siya natatakot sa bukas. Dahil sa wakas, ang bawat piraso ng kanyang puso ay nasa iisang silid na. At sa pagkakataong ito, wala nang sino mang makakapagnakaw nito sa kanya muli. 6 na buwan ang mabilis na lumipas, mula ng gabing tila gumuho ang mundo sa gitna ng unos
sa Baryo Silangan. Ngayon, ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa malawak na hardin ng mansyon ng mga pamilyang Valdez. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng mga namumukadkad na rosas ay humahalo sa amoy ng masarap na kape na inihahanda sa beranda. Wala na ang amoy ng putik, ang lansa ng kanal, at ang malansang amoy ng antiseptic sa ospital. Ang tanging nananatili ay ang bango ng kapayapaan. Sa gitna ng damuhan, isang batang lalaki ang masayang tumatakbo habang hila-hila ang isang makulay na saranggola, si Mateo. Ang kanyang balat ay hindi na maputla at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tunay na ligaya. Wala na ang takot sa kanyang mukha sa tuwing makakakita ng mga estranghero. Kasabay niyang tumatakbo si Belita na ngayon ay maayos na ang suot at nag-aaral na sa isang pribadong paaralan. Ang tawa ng dalawang bata ay tila isang banal na himig na pumupuno sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Nakasandal si Ernesto sa pintuan ng beranda. Pinagmamasdan ang kanyang pamilya. Ang kanyang sugat sa balikat ay naging isang peklat na lamang, isang paalala ng sakripisyong handa niyang gawin para sa kanyang anak. Ramdam niya ang isang mainit na haplos sa kanyang kamay. Lumingon siya at nakita si Sofia na ngayon ay ganap na ring magaling at may kulay na ang mga pisngi. Ang gintong kwintas na may pendant na anghel ay nagniningning sa leeg ng kanyang asawa. Naisip mo ba sila, Ernesto? Mahinang tanong ni Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng katahimikan. Alam ni Ernesto kung sino ang tinutukoy ni Sofia. Noong nakaraang buwan, binisita nila si Clara sa loob ng bilangguan. Nakita nila ang isang babaeng tila natuyo na ang mga luha. Isang babaeng kailangang harapin ang bunga ng kanyang maling pag-ibig. Hindi binawi ni Ernesto ang kaso. Naniniwala siya na ang hustisya ay bahagi ng pagtutuwid sa buhay. Ngunit sa loob ng kanyang puso, binitawan na niya ang puot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan na ang mali, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Ang galit ay parang lason, Sofia, sagot ni Ernesto habang inaalalayan ang asawa sa pag-upo. Kung hindi natin sila papatawarin, tayo ang habang buhay na nakakulong. Hindi siya. Ang mahalaga, ligtas na si Mateo at kasama na natin si Belita. Tumingin si Sofia sa malayo, sa kinaroroonan ni Belita na tinutulungan si Mateo na itaas ang saranggola. Utang natin kay Belita ang lahat. Ang katapangan ng isang bata, ang bumura sa kadiliman ng isang matanda. Sa huling bahagi ng hapong iyon, lumapit ang dalawang bata sa kanila. Hingal na hingal si Mateo at agad na sumiksik sa bisig ni Sofia. Ang pagkapit ng bata sa kanyang ina ay hindi na puno ng takot, kundi ng buong pagtitiwala. Kinuha ni Mateo ang isang kwintas ng sampagita na ginawa nila ni Belita at isinuot ito kay Ernesto. Para sa pinakamagaling na papa sa buong mundo, masayang sabi ni Mateo. Napapikit si Ernesto habang nilalanghap ang bango ng sampagita. Ito ang bulaklak ng pangako, ang pangakong hinding-hindi na sila muling magkakahiwalay. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay simple ngunit malalim. Ang pag-ibig na binuo sa kasinungalingan ay isang bilangguan at ang katotohanan lamang ang tanging susi sa kalayaan. Ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang humilom basta't may sapat na pagmamahal at pagpapatawad. Sa huli, ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa mga sakripisyo at katapatan na ating ibinibigay sa isa't isa. Habang lumulubog ang araw at nagkakaroon ng kulay dalanda ng kalangitan, ang 4 na anino sa beranda ay tila naging isa. Ang bawat piraso ng kanilang puso ay sa wakas ay nahanap na ang kani-kanilang lugar. Ang mahabang gabi ng kanilang paghahanap ay natapos na at ang umaga ng kanilang bagong buhay ay puno ng liwanag na hindi na muling magdidilim.